at 2012 CMMA finalist for Best Radio Educational Program. Radyo mo sa nutrisyon. Mausaping ukol sa pangkathatang kalusugan. Matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samot-saring isyu ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa nutrisyon. Mula ulo hanggang paa, busog sa impormasyon, hitik sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog at produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores, at si Rod Marcelino. Mga kasama, alam niyo ba mula 2008 hanggang sa kasalukuyan 25 ng tinaguriang Nutri-Eskwela Community Radio Stations ang naipatayo ng National Nutrition Council sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas bilang strategiya, mga kasama, para tugunan ang problema sa gutom at malnutrisyon. Ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 4. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Magandang hapon mga friends, mga suki at mga kabarkada sa nutrisyon at kalusugan. How was your week? Nainip ba kayo mga kasama sa aming pagbabalik? Nainip. Oo. Nainip Inip po. I'm sure matapos po yung review o preview last week ay excited na kayo kung anong ating unang-unang topic para sa Year 4 ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Pero bago pong lahat, isang mainit na pagbati sa ating ninang sa nutrisyon, ang Executive Director po ng National Nutrition Council, si Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. Ma'am Bernie, magandang hapon po. Magandang hapon din sa iyo, Rod. At Happy Mother's Day muna. Ay, bati oo, natin Happy sa lahat Mother's ng Day sa nanay ko. Mother, oo. Na Lahat ng nakikinig mother. ngayon. Pati mga mother-in-law. Correct. Oo. Pati mga lola, di ba? Bukas yun, po yung trying to celebration. be a mother. Oo nga. Magandang hapon po sa inyong lahat. At sa ating mga gilim na mga listeners na suki. Oo. Kasing excited nyo rin ako para sa ating very first topic na pag-uusapan. At nang maipakilala ko ang isa sa mga paborito kong programa ng National Nutrition Council, Rod. At ito ay yung pinalawak nating Nutri-Eskwela Community Radio Network Program. 97.3 MHz Radyo Kailian, Santa Maria, Ilocos Sur. 97.7 Radyo Calderon, Claveria, Cagayan. 107.7 Radyo Kaisaan Area, Sariaya, Quezon. 97.3 Radyo Kasimanwa, Coron, Palawan. 95.1 Radyo Kasakihan, Sorsogon, 91.1 Radyo Kalipunan, Lagawi, Ifugao. In the Visayas, 98.5 MHz Radyo Kaisukunan, sa Pangkitan, Negros Oriental. 97.3 Radyo Kasubong, Katubig, Northern Sama. 88.5 Radyo Kaiba, Pandan Antique. in Mindanao, 97.3 MHz Radyo Kalumunan, San Isidro, Davao Oriental. 97.5 Radyo Comunidad, Isabela Basila. 98.9 Radyo Katilingban, Pagpong Sultan Kudara. 98.5 Radyo Kusunan Siyay, Zamboanga, Cebu. 104.9 Radyo Kalila, Kalilangan, Bukidnon. 99.1 Radyo Kaagapay, Sibagan, Agusan del Sur. Nutri-Eskwela Community FM, a special project of the National Nutrition Council of the Department of Health. One Nutrition, One Nation. Yan, Rod. Yung narinig mong yan, Rod, yan ang station ID nung naunang 15 Opo. 15 na Nutri-Eskwela Community Radio Stations all over the country. As para po sa mga hindi pag-aanong nakakaalam, including po ako. Ano po ba itong Match Talk About na Nutri-Eskwela? Tulad nga kaninang opening mo, Rod, yung Nutri-Eskwela Community Radio Network Program ay isa sa mga estratehiya ng National Nutrition Council para masolusyonan ang gutom at malnutrition dito sa ating bansa. Kaakibat na yung iba pang anti-hunger or anti-poverty programs ng ating pamahalaan. Opo. Ito ay isa sa pamamaraan ng pag-broadcast ng impormasyon tungkol sa nutrition, tungkol sa kalusugan, at iba pang development information sa mga lugar na mataas ang level ng malnutrition at yung medyo hindi masyadong nararating ng commercial radio
facilities. So far, I'm proud to say 25 na. Nako. Oo. Marami na, no? Yung Marami ating na sila. Nutri-Eskwela Community Radio Station sa buong Pilipinas. Sabi nyo nga, ma'am, 25 na Oo. ang Nutri-Eskwela Community Radio sa buong Pilipinas. Saan po sila, ma'am? Oh, sige. Sa may Opo. face kasi namin itinayo yon, Rod. Opo, ma'am. At yung kapartner ng NNC na kadalasan na isang pamahalang lokal o isang publikong pamantasan sa lugar na pinaglalagyan nito. So, yung first batch or itinatag yan noong nag-start ng 2008, kasama na dyan yung Radyo Kaimaw sa Pandan, Antique, sa Opo. Region 6 yan. Radyo Kasunan sa CI, Zamboanga, Sibugay, Region 9. Meron tayong Radyo Kalilang sa Kalilangan, isang town sa Bukidnon, Region 10. Ito yung dulong-dulong bayan ng Bukidnon. Sa kabila niyan, Lanao del Sur na. Oo. Radyo Kiphodan naman ang tawag dun sa radyo natin sa Lagawe, Ifugao ng Cordillera Administrative Region. At yung panglima sa unang phase ay yung Radyo Kaagapay sa Sibagat, Agusan del Sur ng Caraga. In fact, makakausap natin ngayon via phone patch ang station manager ng Radyo Kasunan sa CI Zamboanga, Sibugay. Andito na ba si Mr. Jerry Kimos? Alright, nasa line na siguro, ma'am Bernie. Oo. Hello, Jerry. Hello Ma'am Bernie, magandang hapon. Okay, welcome sa radyo mo sa Nutrition, Jerry. Andito si Rod, ang aking co-anchor. Maayong hapon, Jerry. Ay, mga hapon Sir Rod, mga hapon sa tanan nga naminaw sa inyo ang programa. Siyempre, sa amo ang nanay sa nutrition, si Nanay Flores. Okay, thank you, Rod. Ay, thank you, Jerry. Ano ang mabuting balita nyo dyan mula sa Radyo Kasunan? Alam niyo ma'am, isa sa magandang balita po, dahil hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin ang Radyo Sunan na ibinigay ng National Nutrition Council. Okay. Sa totoo lang po, lahat ng mga kababayan namin dito, ma'am, na maaabot ng signal, talaga kami po ang pinapakinggan. Marami po kasi silang matutunan, lalong-lalo na pagbibigay ng gabay sa nutrisyon. Isa po po, ma'am, may programa din ang Alternative Learning System. At good news po sa buong lalawigan ng Zamboanga, Sibugay. Oo. Dito po sa CIA may maraming pumasa sa alternative learning. Ay, wow. Yes, ma'am. Oo, so ALS graduate. Opo, ma'am. Oh, so ano yan? High school? Elementary at sa Elementary and high school. yung hindi nga nakapagtapos ng elementary at hindi nakapagtapos ng high school, dito sila nag-enroll ngayon sa ALS. Pagkatapos may programa yung ALS sa Radio-Based Instruction Program. So on air? Yes, ma'am. It's called on the air. Oo, okay. Tapos kukuha lang sila magpapas lang sila ng exam. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Nag-ano na kayo? Nag-graduation na kayo, Jerry? Tapos na po, ma'am. Congratulations sa lahat ng graduates. Oo. At meron din kayo ng isa pa yatang balita, di ba? Naka-Ustream na ba kayo? Yes, ma'am. Ayan, isa pa yun. Dahil ito yung ginawang paraan ng Radyo Kasunan na yung mga kababayan namin dito sa Zamboanga, Sibugay, na nandun ngayon sa malalayong lugar, sa ibang bansa, marinig din nila yung mga balita galing mismo dito sa Zamboanga, Sibugay. Magaling. Ibig sabihin, hindi lang local, hindi lang nationwide, kung hindi worldwide din kayo napapakinggan. Hindi lang pang masa, pang sports pa. Pang sports pa? Hindi lang pang masa, pang sports pa. Ano naman yung masasabi mo, Jerry, na pinaka-notable na impact ng Radyo Kasunan sa nasabi mo nga hindi lang sa CI, hindi lang sa Zamboanga, Sibugay. Pero let's limit muna dun sa Zamboanga, Sibugay at least. Ano yung inyong pinaka-notable na impact? Alam niyo, sa totoo lang, ma'am, isang malaking karangalan po ng taga Zamboanga, Sibugay na nandito yung Radyo Sunan CI dahil dito po sa Zamboanga, Sibugay, ma'am, ito lang po yung station sa CI ang nagbibigay ng mga nutritional guidelines sa mga listeners namin dito. Oo. So, yung mga listeners na mga nanay, pag mapakinggan ho nila itong mga healthy tips, talagang sabi nila, ngayon ko pa lang ito na alam na mas mahalaga pala na
pag labas na baby, talagang pasusuhoy na agad. Oo. May mga tips silang May mga ganon. magaling dito. Tapos ginawa din nilang parang orasan na itong station. Oo. Dahil pag alas 7 ng umaga, ma'am, 7 to 8, may mga balita tayo dito sa lokal. In fact, yung isa sa mga media man na pinatay doon sa Kabasalan, din sa mga sunan correspondent ko sa Kabasalan. Oo, kasama po. Na-meet ko pa yata yun noon, Jerry, di ba? Yes, ma'am. Oo, na-meet ko siya nung nagpunta kayo sa Kabasalan. Yes, ma'am. Nandun ako noong time na yun, oo. So, actually, monitor ko kayo, napapakinggan ko kayo sa Ustream, pati yung isang lecture ng ALS. Teacher Partner din niya. kami ng partner din kami ng Council of the Greeks. Yung Council of the Greeks, ma'am, lahat ng fraternities dito sa CI, kahit anong fraternities nagkakaisa ngayon. Sa nutrition. Opo, ma'am. Tulong-tulong po kami kung may mga kalamidad na darating dito sa ating bayan. Kami po yung nagbibigay ng impormasyon, tapos yung Council of the Greeks, yung mga miyembro nila, sila yung nagre-rescue ng mga nababahaan. Kami yung nagbibigay ng komunikasyon sa kanila. Yung nandoon sa mababang lugar, ma'am, na binabahaan, kami yung may direct access sa kanila dahil sila nakikinig sila sa amin dito sa Radyo Sunan So pag sabihin namin na dito kayo pwedeng dumaan ho dahil nandyan yung isang pambot na magre-rescue sa inyo. So yung mga listeners namin doon sa barangay, talagang alam na nila kung saan pupunta yung bangka. Ay nako, ang laki-laki naman na yun, tulong yun, Jerry. Okay, Jerry, sandali lang ang ating interview, pero at least napakilala ka sa buong Pilipinas para sa ating topic ngayong hapon na to. Maraming salamat at andyan ka at nagbigay ng oras para sa ating very brief interview. Okay, maraming salamat, ma'am, at maayong udto sa tanan. Okay, thank you. Maayong udto po, Jerry, at mabuhay kayo dyan sa Radyo Kasunan sa CI Zamboanga, Sibugay. Mga kasama yan, ang Radyo Kasunan sa CI Zamboanga, Sibugay ay kasama po sa unang 5 Nutri-Eskwela Community Radio Network Program na naitatag ng National Nutrition Council. Ano-ano namang lugar ang kasama sa Phase 2 Nutri-Eskwela Community Radio, ma'am? Ay, ibibigay ko yan mamaya, Rod, pero in the meantime, meron tayong text question, pero napakadali. Napakadali ng ating question ngayon. Kulang na nga lang, ibigay na lang natin yung lote. Ito na po. Ilan na po lahat ang Nutri-Eskwela Community Radio Station sa buong bansa? Ay naku, naitanong ko yan kanina kay Mama. Kung alam nyo po mga kasama ang sagot, abay mag-text po sa ganitong format. Full name, space, buong address. May ibig sabihin pag buong address, kasama dyan yung barangay ninyo. Number ng house. At yung siyempre yung lungsod o yung bayan. Space at ang sagot at isend po yan sa 0919-884-0659. Siguraduhin lang po na buo po ang address. Yun nga sinasabi namin ni ma'am na ilalagay po ninyo sa text dahil kung hindi ay hindi po kayo maisasali sa winning circle. Samantala magbabalik po ang radyo mo sa nutrisyon. Radyo mo sa nutrisyon. Congratulations sa radyo mo sa nutrisyon for winning the KBP Golden Dove Best Radio Public Service Program in the 21st KBP Golden Dove Awards. Lifestyle diseases iwasan. Kumain ng wastong pagkain. Mag-ehersisyo araw-araw. Huwag manigarilyo at iwasan ang pag-inom ng alak. Maraming Pilipino ang nagkakaroon ng hypertension, cancer at diabetes dahil na rin sa maling lifestyle at poor diet. Para maiwasan ang mga ito, iwasan ang pagkain ng matataba, matatamis at maaalat na pagkain. Dagdagan ang pagkain ng prutas at gulay. Iwasan ang sigarilyo at alak at mag-ehersisyo ng regular para mapanatili ang tamang timbang. Ugaliin ang healthy lifestyle araw-araw. Labanan ang kahirapan at malnutrisyon. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Isang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Congratulations sa radyo mo sa nutrisyon for winning the KBP Golden Dove Best Radio Public Service Program in the 21st KBP Golden Dove Awards.
Nagbabalik po ang Radyo Mo sa Nutrisyon at ang topic po natin ang Nutriskwela Community Radio Network Program ng National Nutrition Council. Ang Nutriskwela ay mga community radio station sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas na naghahatid po ng latest at mga napapanahong impormasyon tungkol sa nutrisyon, pangkalusugan at pangkaunlaran. At bago tayo nag-break kanina, Rod, binigay ko yung unang 5 Nutriskwela Community Radio Stations, di ba? Sa second phase naman, ang Nutriskwela nitong 2010 nagsimula, 10 yung naipatayo ng National Nutrition Council at ang mga ito ay binubuo ng Radyo Kailian sa Santa Maria, Ilocos Sur sa Region 1, simula tayo sa norte, tapos Radyo Kalugaran sa Claveria, Cagayan sa Region 2, tapos dito sa Quezon ang Radyo Kaisahan Area sa Sariaya, Quezon sa Region 4A or Calabarzon. Radyo Kasimanwa sa Coron, Palawan sa Region 4B o yung tinatawag nating Mimaropa. Kasunod yan yung Radyo Kasanggayahan sa Sorsogon City, Sorsogon sa Region 5. Radyo Kaigsoonan sa Zamboanguita, Negros Oriental sa Region 7 ang sumunod. Tapos meron din tayo sa Radyo Kasugbong sa Katubig, Northern Samar sa Region 8. Then, Region 11 sa Davao Oriental ang Radyo Kalumonan sa San Isidro yan. Radyo Katilingban naman ang tinayo sa Tacurong City, Sultan Kudarat sa Region 12. At ang pang-10 ay ang Radyo Komunidad sa Isabela City, Basilan. Friends natin yan sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. Although ang Isabela City naman ay hindi sakop ng Autonomous Region in Muslim Mindanao. At nasa telepono naman ngayon ang Operations and Program Manager ng Nutriskwela Radyo Kasimanwa dyan sa Coron, Palawan. Walang iba kundi si Miss Heidi Garceliano. Magandang hapon po, Miss Heidi Garceliano, ma'am. Magandang hapon sa tanan mga kasimanwa, mga nagaparamati sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Uy, welcome po sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Magandang hapon po, Asik Bernie. Balitaan mo naman kami, Miss Heidi. Ano ba ang latest dyan sa Radyo Kasimanwa? Siyempre po, ang Radyo Kasimanwa ay bumabati muna sa Radyo Mo sa Nutrisyon sa pagwawagi bilang Best Radio Public Service Program sa nagdaang 21st KBP Golden Dove Award. Thank you very much mula sa lahat. Sila Miss Makay ng MQ, ang National Nutrition Council, of course, ang ating DZXL at saka si Rod. Thank you very much. Maraming salamat, Miss Heidi. Opo. So, sa ngayon po, patuloy pa rin po yung pagpapalakas natin ng signal. So, isa po sa mga estratehiya na ginawa namin, yung pagtatayo po ng isang kooperatiba. So, hindi po ito yung kooperatiba na kilala natin sa papautang, kung hindi, ito po ay isang advocacy cooperative. Gusto po sana namin na hindi lamang marinig ang Radyo Kasimanwa dito sa Bayan ng Coron, maging sa mga karatig bayan dito po sa Calamian Group of Islands. Binubuo po kasi ito ng 4 na munisipyo. So gusto po namin na mas maparating sa kanila kahit po ang signal namin ay dito lang sa bayan. So nag-tie up po kami sa iba pang mga cooperative para po mas mapadali po tayong makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nutrition. So ngayon, saan-saan na nakakarating ang broadcast ng Radyo Kasimanwa, Miss Heidi? Nakakarating na po ito sa ilang mga barangay po natin sa isla. Sa mga isla. Nasa rin po ng Bayan ng Coron. Oo. Tapos yung sa cooperative, later on, anong target municipalities ninyo na mararating? Nandyan po yung Municipality of Busuanga, Municipality of Culion, at saka po ang Municipality of Linapacan. Wow, nakarating na ako sa Linapacan. Ang layo-layo niyan. Oo. So, may timeline kayo, Miss Heidi? Kailan yan mangyayari? Actually, nagsimula na po kami nitong buwan po ng Mayo. Nagkaroon kami ng nag-represent po tayo sa isang pagpupulong ng mga cooperative at the same time, nag-represent din po tayo ang Radyo Kasimanwa sa Integration, DRRM at POC para po nung sa ganun mas mapalakas po natin
ang kampanya po natin sa pamamagitan po ng radyo, bagamat hindi po nakakarating sa kanila yung signal. Okay. So, nandiyan na kayo sa disaster mitigation, disaster... Yes na. Okay. So, ano pang mga next sa inyong mga program of activities, Miss Heidi? Paalam mo naman sa atin. Oo. Continuous po yung pagpapalakas natin yung signal. Tapos po, maglo-launch po kami before the opening po ng klase, yung pong Project Lingap. Ito po ay lakbay instruction sa nutrition. Hello? Hello? Oo, sige, tuloy mo please. Ito po ay isang Project Lingap. Ito po ay lakbay instruction sa nutrition, guhit, arithmetic at pagbasa. Para po sa isang IT community. Okay, that's good. Oo, so guhit, arithmetic at pagbasa. Nutrition, guhit, arithmetic at pagbasa. Oo, so lingap. Naku, ang ganda siguro niyan. Mag-imbita ka. Mag-imbita ka sa launch. Before sige, try namin na makarating. Okay, so natin dito yung ALS. Okay. Okay, maraming salamat Heidi. Sige. At maiksi lamang yung oras natin, pero inyo pong napakinggan ang boses ng ating Operations and Program Manager na si Miss Heidi Garceliano ng Radyo Kasimanwa. Mula po yan sa Coron, Palawan. Pati sa Palawan, meron din pala. Meron. At kita mo, ang galing ng mga yung medyo sa programa. Northern part ng Palawan yung tinatarget na marating nung expand yung pagtaas ng kanilang signal. So Linapakan is very far from it's an island municipality. Narating ko na yan. At saka mahirap pa makarating dyan. Pupunta ka muna sa Manila bago ka pupunta ng Coron. Kung ikaw taga Puerto Princesa, Puerto Princesa at gusto mong pumunta sa Linapakan, punta ka muna sa Manila, tapos fly ka to Coron, and then kuha ka ng boat. Nako. Medyo 3 oras lang naman yan sa open sea. Ganun lang naman katagal. Ganun lang naman. Pero siguro naman ngayon, maganda-ganda na baka may mabilis na silang mga boat. Maiksi na. At for 2013, ma'am, congratulations po sa pagkakatayo ng 10 pang pinakabagong Nutri-Eskwela Community Radio Stations, ha? Meron pang 10. May 10 15, 25, and then another 10. First quarter of the year. Ang pinakabagong 10 na Nutri-Eskwela Community Radio Station sa Phase 3 ay ang Radyo Kaivayvanan sa Basco, Batanes, sa Region 2. Kakaiba yung kanilang mga pangalan. Kaivayvanan. Mamaya explain natin yung mga pangalan nila. Sumunod dyan ang Radyo Kabinulig sa Lagangilang, Abra, sa Cordillera Administrative Region. Radyo Kaunlaran sa Bansud, Oriental Mindoro, sa Region 4B or Mimaropa. Tapos meron din tayo ng sa Catanduanes, Radyo Kaamigo ang pangalan niya, sa Panganiban, town ng Panganiban sa Region 5. Radyo Kahimsog sa Barili, Cebu, sa Region 7. Meron din tayo sa Eastern Samar sa Region 8, Radyo Kauswagan sa Borongan City. Sumunod dyan yung Radyo Kalamboan sa Tubod, Lanao del Norte ng Region 10. Radyo Kasadya sa President Rojas ng Cotabato Road sa Region 12. Tapos Radyo Kabakhawan. Kabakhawan ano yan? Crocodile. Radyo Kabakhawan sa Del Carmen, Siargao, Surigao del Norte sa Caraga. At pala yung Kabakhawan. Radyo Kasanangan sa Bongao, Tawi-Tawi sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. Yan ang next 10. At at this point kakausapin natin ang program manager ng Radyo Kasanangan sa Bongao, Tawi-Tawi. Walang iba kundi si Professor Basil Sali. Live and direct mula sa Bongao, Tawi-Tawi. Magandang hapon, Mr. Professor Bas Sali. Si Papa B, Baby B. Ano ba? Professor Sali, magandang hapon po. Assalamualaikum. Assalamualaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Hap makaam kamenwan. Greetings from the southernmost province of the Philippines, which is Tawi-Tawi. Magandang hapon sa inyo, Ninang Bernie at Ross.
Magandang hapon. Magandang hapon. Oo, ang galing na-nosebleed ako ng konti doon pero alam ko naman na prayer greeting yun. Kumusta ang first 2 months of broadcast ng Radyo Kasanangan, Mr. Professor Basil? Last May 5 ay nagkaroon po ng selebrasyon ng 94.1 Nutri-Eskwela Radyo Kasanangan dito sa Bungaw, Tawi-Tawi para sa second month. Tingnan mo naman monthsary. May monthsary pa. Oo, may monthsary. Ayan, dinaluhan ito ng mga station personnel at program host. Nagkaroon din ng konting salo-salo. At sa araw rin yun, last Sunday, ay nagkaroon ng program evaluation. Okay, oo. Para malaman kung ano na nga ba ang mga nagawa na at magagawa pa ng ating istasyon. Meron ding road to competence na ginawa. Ayan, so far, so good po. May ginanap na motorcade sa Bungaw, ang capital town ng Tawi-Tawi. This was done to better inform the community about our radio station. Nagkaroon pa ng training on news gathering, field reporting, and answering for radio. 25 station personnel at student reporters. Ninang Bernat Lab, in 2 months' time, marami nang naging guest. Oo. Ayan. Alam mo, ang sipag-sipag kasi nila sa Facebook. Kaya ang daming updates na nalalaman ko dahil dun sa kanilang post. Sa pinopost nila sa Facebook yung mga activities. Ano naman ang feedback sa community? Okay. Professor Basil. Okay, marami po tayong natatanggap na mensahe ng pasasalamat sa pagkakaroon ng Nutri-Eskwela Community Radio Station dito sa Tawi-Tawi. Sa ngayon po, marami-rami na rin tayong mga masugid na tagapakinig. Pasawin ko lang po, nilang Bernat Rat, ang isang comment na nakapost sa ating Facebook page. Sige daw. Ang sabi ni Aurora Lada, thank you for bringing Nutri-Eskwela Radyo Kasanangan to Tawi-Tawi. Alhamdulillah, which means salamat. At least we have now another channel for health and nutrition information. We hope with this, inshallah, God willing, we will be able to help reduce malnutrition. Ayan. Inshallah. Oo. Ito natin dito. Nako. Maraming salamat. Alam mo, nakakatuwa marinig yung mga ganyan. Dahil kahit na alam ko, dahil nakikita ko sa post niyo sa Facebook, pero maganda rin na nasasabi ng mismo ang ating program manager from Tawi-Tawi Radyo Kasanangan, yung mga ginawa nila at mga gagawin pa siguro na activities. In the near future. Oo. So, maraming salamat, Professor Salis. Maiksi lang kasi yung oras natin, pero magsukol. Wow, ang galing ni Sir Rad. Sambonggenyo yan Dialect dito natin. Oo. Anyway, paki-greet din ng happy birthday, although belated, ang ating Chancellor. Tama po yan. Oo, hindi siya nag-acknowledge ng aking greeting sa kanya sa Facebook. Binuking pa, no? Oo. Pero maraming salamat Professor Basali, paki-regards din kami sa lahat ng station personnel at saka ating Community Radio Council, si Dr. Welms. At good luck sa lahat ng gagawin pa ng Radyo Kasanangan sa Bungaw. Maraming salamat po. Okay. Alright, wish you all the best, Prof. At sa radyo mo Kasanangan. Okay mga kaibigan, sa kabila ng pamamayagpag ng telebisyon at ng internet, hindi pa rin matatawaran ang kapangyarihan ng radyo. Although, napapakinggan na rin sa real time sa buong mundo through Ustream ang mga Nutri-Eskwela radio station sa kagaya ng Radyo Kailian sa Santa Maria, Ilocos Sur, Radyo Kaisahan Area sa Sariaya, Quezon, Radyo Kaigsoonan sa Zamboanga, Negros Oriental, Radyo Komunidad sa Isabela City, Basilan. Pero Rod, radyo pa rin siyempre yung pinakamabilis. At siya na rin ang pinaka-cost-effective na paraan ng malawakang paghahayag at pagbabahagi ng mga mahalaga at kinakailangang impormasyon tungkol sa pagpapabuti ng kalagayan ng mamayan, lalong-lalo na ng mga kabataan natin at mga nanay.
Amen to that, Ma'am Bernie. And with that, isa-segue na natin, Ma'am Bernie, ang ating mga winners na Okay. 100 pesos load. Hindi na, 50 pesos 50 na. 50 pesos. Pero 5 na. 5 na. Ay, 6 na. 6. Okay. So, nadagdagan yung winners natin. Hindi na 3. Instead of 3, naging 6. Oo, nalilito pa tayong dalawa. Sige, nasanay nandiyan na tayo yan. kasi sa 100. Here we go, mga kasama. Sandali, gusto ko lang sabihin yung ibig sabihin ng kasanangan, ma'am, ay kapayapaan. Oo, actually Ayun. lahat ng radyo, Kaya sinasabi ko kanina, lahat ng napakagandang pangalan. Oo, lahat ng Station. names ng lahat ng Nutri-Eskwela Community Radio Stations nagsisimula sa K. Kaya Oo. pala. Yun din Tapos, napansin ko. dapat it should connote community, togetherness, unity, friendship, yung mga ganon. So in the language of the community where the station is located. So iba-iba 'yon. So Kailian, sa Ilocos, mga ganon. Sa Isabela, komunidad. Oo, Tama ba ako? Sa komunidad. Isabela. Oo. Ganun Pero, 'yon. Sinadya namin talaga 'yon. Congratulations, Ma'am Bernie. Isang napakagandang programa. Narinig natin yung mga sinasabi ng ating mga anchors kanina, managers ng iba't ibang mga community Nutri-Eskwela. Ang laking tulong na naibibigay sa komunidad. Maraming salamat naman. Kaya talaga, isa yan sa mga favorite talaga natin na programa sa NNC. Alright, here we go mga kasama. Eto na, Ma'am Bernie, ang 6. Hindi na po 3, kundi 6 na po ang ating winners ng tig 50 pesos load. Ang ating unang winner, Ma'am Bernie, ay taga Cardinal Street, St. Francis Subdivision, May Kawayan, Bulacan. Okay. Congratulations to Gerald Española. Ang sagot niya ay 25. Oo, correct. Kompleto talaga yung address nila, no? Susunod na winner ay si Alison Giray from Gumamela Street, Carmen, Zaragoza, Nueva Ecija. Okay, Luzon pa rin, Luzon. Oh. Luzon pa rin. Ang sagot naman niya ay 25. Tama po, ma'am. Ang susunod na, ang pangatlong winner natin from Gomez District, Masinlog, Zambales. Zambales, okay. Congratulations to Halea Robles, 25 ang sagot niya. Ayan, ang ating pang-apat na winner ay si Daniel Rivera from A. Rivera Street, Barangay 234, Tondo, Manila. Rivera pang street. Baka sa Okay. kanila yung street. Oo, no? palagay ko. 25 ang kanyang sagot, ma'am. Correct. From Mabuhay City, Paliparan, Dasmariñas, Cavite naman ang ating pang-5 winner. Ang kanyang sagot, ma'am, ay 25. 25 din. Correct din. Okay. Congratulations to Jimmy Dumduman. At ang pang-6, ang ating last winner from Diaz Street, Poblacion, Sual, Pangasinan. Okay, puro Luzon based. Luzon ngayon. Ang sagot naman niya ay 25. Tama. Congratulations to Rose Bumakod. Okay, congratulations sa inyong lahat, ha. At mga kasama, reminder nga po pala, friends, kung gusto ninyong mapakinggan muli ang ating episode ngayon at mga nakaraan pa, punta lang po kayo sa Radyo Mo sa Nutrition channel, youtube.com/Radyo Mo sa Nutrition. One word po. Oo, at pwede nyo rin po kaming maging friends sa Facebook. Punta lang po kayo sa facebook.com/Radyo Mo sa Nutrition at i-follow rin nyo kami sa Twitter, twitter.com/Radyo Nutrition. Wala pong mo, Radyo Nutrition lang. Ayun. Maraming salamat mga kasama sa inyong patuloy na pagtangkilik sa Radyo Mo sa Nutrisyon. At salamat din, dear listeners, sa inyong laging pakikinig sa amin dito sa DZXL 558 kHz at panonood sa www.rmnnews.com/tv. At bago ako makalimot ulit, Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay, lola, nanay-in-law sa buong Pilipinas. Mabuhay po kayo. Happy Mother's Day, Mama Kay. Happy Mother's Day din kay Tita. Tita Fe. Tita Fe. At syempre sa aking nanay, Happy Mother's Day. Tandaan mga kasama dito po. Happy Mother's Day din sa asawa ni Sir Danny. Oo nga. Tandaan po dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi ang mga maling gawain kumukontra po sa mabuting kalusugan. Bastong nutrisyon, impormasyon, solusyon, positibong aksyon. Tandaan lamang po, malusog na katawan, malusog na isipan, para sa malusog na mamamayan. Ako po ang inyong lingkod, Assistant Secretary of Health,
Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami ang inyong mga kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, Happy Mother's Day, Larry! nutrisyon ang kasagutan.